So, good morning sa inyong lahat. Doon sa iba po, baka po nagtataka kung bakit good morning. Talaga ganyan po kami, masanay na kayo. Kasi dito ayaw namin ng good afternoon, ayaw po namin ng good evening. Kasi pag binati ko kayo ng good afternoon, good evening, malamang iba sa inyo inaantok na. Baka mamaya tulugan nyo lang po ako, hindi nyo na makita yung pong napakagandang oportunidad na nakita po namin. At ipapakita rin naman namin sa inyo. Kaya dapat, good morning, para masigla-masigla ka. Okay? Tsaka yung good morning, yung umaga, yan po yung nagsisimbolize ng hope. Bagong oportunidad, bagong pag-asa. Ako nga po pala si Manny Antonio po. Tanong ko lang po, sino po ba mga bago rito? Pakitaas ang kamay. Sige po, tayo mahiya. May lalabas yung pera sa kayo hindi nyo maabot yan. Okay, doon sa mga bago, welcome sa inyong lahat. Ako po, katulad nyo rin nung una. Ako po yung naimbitahan lang din po sa mga ganito. Kasi malayo rin po, linya ko, dito po sa ginagawa namin na to. Talagang linya ko, accountant po ako by profession. So, nung time na po nakikita po sa akin ito, ako po yung nagmamanage ng isang car shop sa Makati. At the same time, nagbabuy and sell kami ng mga kotse. So, matagal na ako iniimbitahan sa mga ganito. Ang nag-i-invite naman sa akin, classmate ko po nung high school. Kaya lang hindi ko siya pinapansin. Araw-araw, nagte-text po sa akin yan. Kahit nandun ako sa Makati, ang laging sagot ko, andyan ako sa Pampanga, andyan ako sa Laguna, andyan ako sa Bataan, basta wag lang po kami magkitang dalawa. In short, pinagtataguan ko po siya. Ugaling Pilipino, masyadong ma-pride. Kahit kailangan, dagdagan yung income, ayaw pong aminin na kailangan magdagdag na siya ng kita. Alam nyo, laking pasalamat po ako sa ating Panginoon dahil hindi ako tinigilan ng classmate ko. Hanggang sa dumating ang isang araw, hindi na siya nakontento sa text. Tawag na po. Sabi niya sa akin, Manny, baka pwedeng magkita naman tayo ngayon kasi may buyer ng coaching binebenta mo. Dala-dala na niya pera. So from Makati, takbo naman ako sa lugar na pinag-usapan namin. Pagdating ko rin sa lugar na pinag-usapan namin, sabi niya sa akin, panik tayo sa taas, nandun ang buyer. Pagpanik po namin, sabi niya, puka lang dyan, tatawagin ko lang ang buyer. Napuno na ng tao yan. Hindi na po ako makalabas. Sabi ko, ang dami naman yata nagbebenta ng kotse rito. Yung pala, yun lang po ang naging paraan niya para madala lang niya ako rito. So ayoko naman magalit doon sa kaibigan ko. So ginawa ko na lang po, naupo lang ako, nag-open mail lang ako. Tinignan ko na lang kung ano potential ng negosyo at ng produkto. Kung ano pwedeng maibigay po sa akin. Okay? So yun din po hihilingin ko sa inyo. Sandaling oras lang po. Buksan nyo lang ang isipan nyo. Tignan nyo lang din kung ano potential ng negosyo at ng produkto. Kung ano naman pwedeng maibigay nito sa iyo. Kapag itong negosyong to nagustuhan nyo, willing kaming tumulong sa inyo. Pag hindi mo naman ito nagustuhan, huwag nyo pong gawin. Wala pong pilitan dito. Okay po ba yun? Kaya tanong lang po, naniniwala po ba kayo na mga Filipino scientists magagaling? O syempre naman, kasi mga Pilipino tayo. Ano isang patunay ko sa inyo na isa sa pinakamagandang naimbento ng isang Filipino scientist? Yung mga ilaw natin. Ano po yan? Fluorescent lamp. Sino nakaimbento niyan? Pilipino po yan. Agapito Flores. Kaya lang ano naging problema? Agapito Flores, kulang sa pondo. Kulang sa suporta. Ang nangyari ngayon, binili ng GE Amerika. Sino yumaman ngayon? Amerika. At lahat ng bansa gumagamit po ng fluorescent lamp. Imagine ninyo, kung Pilipinas po nagsusupply ng fluorescent lamp buong mundo, yaman sana ng Pilipinas ngayon. So maraming imbensyon ang ating mga Filipino scientists na tayo mismo mga Pilipino, hindi po natin napapakinabangan. Kasi po ang gusto ng mga Filipino scientists natin ngayon, simula sa nagtanim, nag-imbento, gumawa at nagbenta ng produkto, Pilipino lang ang makikinabang. So ang unang-unang produkto na nilabas nila ngayon, ito pong tinatawag namin na First Vita Plus. Ano ba ang First Vita Plus? Natural health drink. Vitamins in a drink. Dati kapag nakarinig po ba tayo ng salitang vitamins, ano una papasok agad sa isipan natin?
Capsule, tableta, syrup, tapos sasabihin mo ng tubig. Ngayon po, pinag-isa na lang natin. Sino pwedeng gumamit? Kahit sino. Simula sa 6 na buwan na bata, pataas, pwede. May sakit, walang sakit, nagpapataba, nagpapapayat, kahit nag-antibiotics pa po kayo. Kahit may iniinom ka pang ibang gamot. Kahit sa mga buntes, pwede. At kahit po, sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, pwede rin po. Meron tayong halal certificate, kaya merong halal logo dyan. Approve ito ng Muslim Affairs. Ang patunay sa inyo na ang produktong First Vita Plus, all natural po ito. Wala po itong halong chemical, hindi po sa synthetic. Kasi sa panahon natin ngayon, napakarami po mga free radicals. Ano yung mga free radicals na hindi kayang iwasan ng tao? Unang-una, paglabas lang natin mamaya, ano una sasalubong sa isa labas? Usok, hangin, pollution. Kaya niyo ba umiwas sa pollution? Pwede bang paglabas niyo rito mamaya, hanggain niyo, huwag ka muna huminga? Hindi naman pwede. Baka mamaya, kabilang kanto lang, matigas ka na. Ano pa? Sunlight. Dati pwede tayo magbilad na matagal sa araw. Ngayon, hindi na pwede. Pwede na po tayong magka-cancer sa balat. Ano pa? Chemical, preservative sa mga kinakain po natin. Kapag walang proteksyon ng katawan po natin, ano posible mangyari? Magkasakit po tayo. At kapag ikaw nagkasakit, ano maapektuhan? Trabaho mo at negosyo mo. Kapag naapektuhan ng trabaho at negosyo, tingin nyo ano kasunod apektado? Income, pamilya. Kaya sa panahon ngayon, lahat tayo kailangan po ng protection sa katawan. Ano mang yaman meron ka, ano mang kapangyarihan meron ka, pag sakit po ang tumama sa'yo, baliwala po lahat yan. Ano man na estado nyo sa buhay ngayon, aminin nyo't hindi, lahat tayong nandirito ngayon, may kakaiba pong nararamdaman sa ating katawan. So ano ibig sabihin? Lahat po tayo kailangan ng proteksyon sa katawan. Sabi nga, prevention is better than cure. Okay? Ano sangkap ng Vita Plus? Ito po. Kumbaga po sa isang basketball team, ito na po ang 5 sa pinakamagagaling. Marami tayong naririnig na herbal. Ang dami naglalabas ang herbal ngayon dyan. Pero karamihan sa kanila ay puro halamang gamot lamang. Nagagamitin mo lang pag may sakit ka. Ano example? Ang lagundi para saan? Sa ubo. Kapag wala naman kayong ubo, dapat po bang umiinom kayo ng lagundi? Hindi. Ang banaba para saan? Sa bato. O kapag wala ka naman sakit sa bato, dapat ka bang iinom ng banaba? Hindi pa rin. Kasi bakit po? Halamang gamot lamang po sila. Ibig sabihin, hindi sila nakadesign para kainin po lagi ng tao. Kayo po ba nakakain na ng sinigang na may halong lagundi? O wala namang ganon. Ang maganda po sa First Vita Plus, 5 halamang gamot din po yan, pero pwede po siyang gamitin, kainin, inumin ng tao araw-araw, may sakit ka man o wala. Kasi pong silang lahat, puro gulay. Sa pangunguna po, nako, kilala nyo na po ito. Yung tinatawag po natin na malunggay. Ano po ba alam nyo pagdating sa malunggay? Pampadagdag ng gatas ng nagpapadeding at sa mga dumededing? Anong ama? Yung bata po dumedede, hindi ama. Kaya pala madalas naubusan ng bata, no? Yung po yung karaniwang alam natin pagdating sa malunggay. Alam nyo ba? Yan palang pagkain ng dahon ng malunggay, yung 1 ounce ng dahon ng malunggay, ang katumbas po pala na sa vitamin C para kayong kumain ng 7 oranges. Ang katumbas naman niya sa calcium, para kang uminom ng 4 na basong gatas. Ang katumbas naman niya sa vitamin A, para kang kumain ng 4 na carrots. Ang katumbas naman niya sa protein, 2 basong gatas po ulit. At ang katumbas naman niya sa potassium, para kang kumain ng 3 saging. So ibig sabihin, dito pa lang pala sa malunggay na to, marami na tayong makukuha na magagandang sustansya. At kung titignan niyo sa libro ngayon, kahit po sa mga internet i-search nyo, kung tawagin po ito, miracle tree. Miracle vegetable. 65,000 hanggang 75,000 journals ang makikita mo sa internet about malunggay pa lang. Ano ibig sabihin po noon? Kayang-kayang punuin ng malunggay ang isang buong drugstore sa lahat ng klase ng sakit.
puro malunggay lang ang gamot. Subukan nyo magkaroon ng sugat. Pigaan mo yan ng dahon ng malunggay. Bukas po tuyot na sugat nyo. Bibihira nagtatanim ng malunggay, pero kung mapupunan nyo naman, kahit isang sulok, naglalabasan ng malunggay. Tangkay lang nga ibaon mo, bukas may dahon yan. Kahit anong klaseng lupa, tumutubo malunggay. At buong taon, may malunggay. Wala naman season ito eh. Kaya may narinig na may nagsabi, ang sarap kumain ng malunggay ngayon, tag-malunggay ngayon. Walang season ng malunggay, buong taon may malunggay. Ang maganda rito, sinamahan po siya ng iba. Katulad po nitong dahon ng sili. Ito palang dahon ng sili, magaling pala to sa mga kasukasuan. Arthritis, rayuma, at meron pong sangkap ang dahon ng sili na nagpapaluwag na ugat natin. Capsaicin kung tawagin, para gumanda yung pagdaloy ng ating dugo. At napakagaling din po niyang magpababa ng kolesterol. Pangatlo, itong tinatawag natin na saluyot. Kayo po ba nakakain na ng saluyot? Yeah. Pag kumain kayo ng saluyot, ano po nararamdaman niyo sa bibig niyo? Madulas. Yung palang dulas ng saluyot na yan, kapag pumapasok na sa loob ng katawan ng tao, nagiging lubricants po pala yun. Na nakakatulong po naman para yung mga toxin, yung mga taba na kinakain mo, preservatives na yan, huwag kumapit sa bituka nyo. Sumama siya padulas. Kasi high fiber po ito. Kasi kapag kulang po kayo sa fiber, ano po kaya unang sakit pwede mangyari sa inyo? Constipation. Constipated ka. Hirap kang dumumi. May mga kakilala po ba kayo na kung dumumi, 2 beses, 3 beses lang sa isang linggo? Yes, may mga tao pong ganyan. Ang gaganda ng itsura, ang gaganda ng damit, pero di naman nadudumi. At kapag hirap kang dumumi, ano po pinakagrabing sakit pwedeng mangyari sa'yo? Colon? Cancer. Cancer sa bituka. Yung nga lang mga basura natin sa bahay, huwag mo itapon ng 3 araw, napakabaho na. Eh yung pa kayang nasa loob lang po ng tiyan nyo. Ito po ang nagsisilbing sabon sa loob ng bituka natin. At sa Japan, yung dahon niyan, pinatutuyo nila. Ginagawa nilang capsule, anti-stress. Papatanggal ang sakit ng ulo, pagod po nila. Okay? Pang-apat, ito po ang ating local spinach. Ang scientific name niya, Amaranthus espinosus. Sa Tagalog, kung tawagin yan, uray or colitis. Sa mga Ilocano, kung tawagin nila to kalunay. Sa Bicol, may tumatawag dito ng kilitis tsaka kadyapa. Sa Cagayan de Oro, kung tawagin naman po ito, kudyapa. Sa mga Kapampangan, aya. Sa mga Tigapangasinan, baluan. At sa Hawaii, di ko po alam kung anong tawag nila ron. Ito po yung madalas na nakikita natin sa mga tabi-tabi. Meron pong ganyang kalalaki, meron ganyang kalalaki, meron matinik, meron hindi matinik, pero parehas silang may bulaklak sa ibabaw. Ito po ang ating local spinach. Alam nyo ba, napakayaman ito sa vitamin A. Magaling po siya sa mata, magaling sa balat, anti-aging pa po siya. At expectorant din. Magaling sa mga ubo, sipon, plema, hika. Diuretic din po siya, pampaihi. At meron din po siyang hemostatic effect. Magaling siyang magpaampat or pumigil ng mga nagdurugo sa loob ng ating katawan. Mga internal bleeding po. Okay? Panglima, itong tinatawag natin, talbos ng kamote. Akala po natin, talbos ng kamote, magaling lang pangsigang. Alam nyo ba, ito lang po ang tanging gulay na napakayaman po sa iodine. Para sa ng iodine, pampatalino sa mga bata, sa mga may goiter, at doon naman sa mga may edad, para hindi po kayo magka-memory gap. Para hindi po kayo maging makakalimutin. Para yung mga utang nyo, naalala nyo lagi. Kaya pag mayroon may utang sa'yo, regalo mo lang lagi ng talbos ng kamote yan.